Hello! What is up with you mga guys? Ako naman po ito si Kion at welcome po ulit sa ating munting mundo dito sa YouTube. And this time, pag-usapan po ulit natin ng mga bagay-bagay na surprisingly nakaka-apekto pala sa buhay ng bawat isa nang hindi natin napapansin. Ito po ulit ako si Kion at ito po ang ating segment na pinamagatang Common Grounds. Yan, kung naalala niyo po nung mga last moments nung I think just recently na marami po tayo napapanood or nakikita ng mga tao na umaamin or nasasangkot sa mga kakaibang mga part ng korupsyon dito sa Pilipinas. I'm talking about, of course, the growing and the continuing corruption of the flood control projects. Kung alam niyo po, ng mga nakaraang buwan, tayo po ay binabaha. And this time, it's not ordinary, it's supremely extraordinary. Why? Previously, nung mga nakaraang taon, binabahalan tayo pag masyadong malakas yung ating weather system, like signal number 4 na typhoon, signal number 4 na super typhoon. So, kahit signal number 2 na typhoon lang pero may kasamang malakas na habagat, pero this time signal number 2 lang yung mga bagyo, most of them ay signal number 2 lang at most. Pero binaha ang Kamaynilaan, parts of Cavite, and other provinces na tinamaan ng baha, resulting to multiple destruction of property. So hopefully, hindi ganun kalaki ang damage pagdating sa life. Pero inadvertently at hindi mo naman natin may tatanggi na malaki po yung problema po natin sa pagbaha nito mga nakarang araw and nakaraang buwan. And na-discover, of course, dahil ito sa mga substandard ghost projects and even overpriced pero wala sa katotohanan ng mga flood control projects. Actually, if you scroll in TikTok and Facebook Reels, YouTube Shorts, makikita nyo may mga nagbi-video ng mga flood control project nila sa mga probinsya. And like it's just 1 kilometer of flood control or 1 kilometer ng wall, then you will be surprised to know that 1 kilometer cost around 13 billion, 1 million. Kahit nga siguro kalahating milyon, hindi siya suffice. To give you a context, 1 kilometer is 1 kilometer is just enough for you to go to one place to another with just the minimum na pasapa-masahe. Actually, 5 kilometers pa nga kung tutusin. Kaya imagine niyo yung binayaran nyo ng 13 pesos na yung pamasahe nyo na 13 pesos, 1/4 lang nun. 1/4. Or even 1/5 to be exact. 1/5 lang nun yung flood control. Then it cost millions. Isipin nyo na lang hanggang saan kayo nakakarating in just 13 pesos. The first 5 kilometers of travel. Then tansyahin nyo kung gaano lang kalayo doon yung 1/5 o 1/4. Then that's your flood control project sa ibang probinsya. It's just staggering corruption. And even more so, may mga ghost projects, meaning mga projects na hindi lang naman talaga. And sobrang nakakapanglumo is meron pang mga projects sa lugar na wala namang tao. Like isang ilog, for example, na hindi naman talaga bahain, lugar na hindi naman inuulan madalas, may flood control. Ano tawag dito? Looking into the future, like mind blown. Ganon. Walang tao nakatira, may body of water lang doon. Sinalpakan ng flood control, sinalpakan ng isang water control wall. Then yun na, tapos na. It's a flood control project already. And even more so,
meron pang mga flood control project na napakalaking flood control project na kung makikita natin, nasa lugar na hindi naman baain. Like, mabulubundukin lugar. For example, hindi siya bain, malandslide, yes, pero hindi naman talaga siya yung pag bumaha ng malakay, hindi naman ganun kalaki. Fortunately for me, sa akin dito sa aking location, hindi kami bahain. Pag binaha kami, baha na, lubog na sa tubig ang buong Metro Manila actually. Kung ganong ka-elevated yung lugar na to. Ganon nakatira kami sa elevated na lugar, fortunately. And kung binabaha na kami, katulad ng kung paano binaha ang Maynila noon, malamang mostly part of Manila is lubog na or nasa underwater city na. Kaya and fortunately, so far wala akong nakikita malaki ang flood control project dito sa amin. Meron ang flood control project namin dito is isang man-made river na nagfo-flow, at yung lugar ko sa nakalagay yung man-made river na yun ay may theme park or may park sa amin. Kaya fortunately naman hindi naman siya ganong kalala. But still, sa other parts, alam ko marami sa inyo ang nakaka-experience ng malalaking flood control project na kung pupunta mo yung lugar ko nasa yung flood control project, ang weird kasi 1 kilometer, 1/4 lang ng biyahe mo na katumbas ng minimum na pamasahe, yun lang yung flood control project. Kaya nakakapagtaka. And it goes all the way back to the origin of the story. Nagsimula ulit tayo kasi nagsimula ito doon sa issue ng mga tinapyas sa PhilHealth, sa ibang mga ahensya, especially DepEd, then sa napunta, DPWH, and unallocated projects or not mga projects na hindi pa alam ko para saan pero merong pondo, which is will go back to the previous Congress, yung 2025 GAA or yung 2025 budget ng Pilipinas, which is nakita natin ito yung naging resulta ng pangungurakot nila, pagdadagdag nila na kahit without the proper authority ng pondo sa mga bagay na hindi naman nakailangan. Ang naging resulta ay ito na nga, meron tayong mga proyekto na hindi naman fruitful o wala namang silbi. And ngayon, with the mandate of our President Bongbong Marcos, ay nagsimula na nga ang krusada laban sa mga taong nakinabang sa flood control project, which is absurd. Kasi kung makikita ninyo, ang suspect, ang pinaparatangan na sanhi ng mga flood control projects na wala namang kakwenta-kwenta ay ang House of Representatives. Pero sinong nag-iimbestiga? House of Representatives. Like, to put it into perspective, alam mo may ginawa kang mali bago pinagbigyan ka na ikaw ang mag-imbestiga kung may nangyari bang mali o wala. Sa tingin mo ba igagawin mo na parusahan ang sarili mo? Di ba hindi? Walang matinong tao ang mag-aamin sa sarili niyang pagkakamali kahit anong mangyari. At mas lalo na kung ikaw yung nagkaroon ng karapatang mag-imbestiga, malamang lilinisin mo yung pangalan mo. Sabi nga nung one time na napanood ko, even nga yung mga kriminal na nakita na on the spot, hindi pa rin niya naaamin. Hahanap at ang harap ng paraan para mapagaang yung kaso niya o ma-deny niya outright. What more so na yung mga taong ito na nag-imbestiga sa sarili nila na suspect sa nangyari, sa tingin nyo kaya aamin sila? Or kung aamin man sila, sa tingin nyo hindi ito scripted o hindi ito paraan lang para makaligtas? Kaya ito yung problema natin sa Pilipinas ngayon. People
are being robbed by their money, by their taxes, that should have been used for betterment of the society, of the people, of their lives. Pero ito yung nangyayari. People that are wealthy, powerful, using their power to outright destroy the fabric of integrity in politics, which is matagal na naman talagang sira, since mayat-maya sila nagkukurapan, mayat-maya sila nagbabalimbingan. But I think this is the most outrageous of their extravagance or their clowning show. And even more so, makikita nyo naman in the Congress hearings, especially in the House of Representatives, hindi nagigisa doon yung mga tao. Ang nagigisa doon yung mga sangkot na hindi naman talaga sila yung main culprit, which is the contractors, yung mga taong hindi naman small lang, very very small of yun lang yung kanilang masasabi natin kanilang involvement with the flood control projects, pero sila yung ginigisa. Pero dapat ang ginigisa ay yung mga taong dapat managot. For example, the Commission of Appropriations na nangunguna noon na si dating congressman or congressman pa rin yata na si former congressman Zaldico, ay hindi nila mapatawag-tawag kahit alam nila na since siya yung namumuno sa Committee of Appropriations, dapat siya managot. So bakit ganito yung mga nangyari? Bakit nagkaroon ng hocus-pocus sa pondo? Pero ano nangyari? Wala. And of course, walang mangyayari without the yes of the House Speaker, the leader of the House of Representatives, which is Romualdez. Wala talagang gustong mag-call out sa kanya, walang gustong mamanggit sa kanya. Actually, may ingay pa nga doon na hindi dapat nandun. Like, to be frank, Congressman Abante, which is naging congressman lang naman siya after magkaroon ng ruling ang COMELEC nang pwede siyang maging congressman in substitution sa na-disqualified na congressman na nanalo sa kanyang distrito sa Maynila, which is weird kasi nga nagkaroon na rin ng ruling ang ang Supreme Court na bawal ang second placer o bawal manalo ang second placer. Pero yun nga, mukhang ginamit nila yung mga kapangyarihan at mga technicalities para manalo ang isang hindi binoto ng taong bayan sa distritong yun. And eventually, naging resulta yun para yun, mag-ingay siya ulit doon sa Kongreso. Pero in the light of everything is may mga tao na mamumubuti ang puso na gustong lumaban. Actually, right now, if you already know, Baguio City Mayor Magalong is having this tactical fight against corruption at nakausap na rin niya ang presidente, which is yun nga, but then hinihintay niya kung kailan siya ipapatawag ng House of Representatives sa mga hearing sila, pero mukhang hindi siya ipapatawag or more so, wala pa silang balls to call someone who has many assets, who have many evidences against them. Mukhang hindi pa sila handa nakalabanin yung makipaglaban sa talagang may malaking espadang nakatatago lang, mga taghihintay para gamitin. And this is how things happen recently in our politics in the Philippines. Such a downer. Actually, marami ng tao ang nawawala ng pag-asa sa politika dito sa Pilipinas, but at the same time, marami din namang gusto nang lumaban, which is very good. Dahil dito sa mga pinagagawa nila, nagising ang taong bayan, at kung makikita nyo naman sa mga comment section, sa mga lives at mga streams, na hindi nalilinis o hindi sinasanitize para maging pabor sa kanila, makikita nyo yung adamant or very very strong opposition ng mga tao
dahil nakikita nila yung na to make it bluntly, niloloko na sila ng harap-harapan. Sobrang tapang. Even to a point na ginagawa nilang dog show o ginagawa nilang palabas ang hearings para lang masabing hindi sila parte ng korupsyon na nangyari. Which is, I think and it should be na tayo po ay kumilos na sa oras na to. Be one of the persons who call out your congressman, your mayors, your congressman to call out them out of in their own world na nasa na yung pera namin, kailangan yung pagbayaran. Call out the people who needed to be called. Don't be biased. And let's call out the president na gumawa na ng special committee na mag-iimbestiga nito dahil again, sinabi ko nga, ang weird naman nun, ikaw yung inaakusahan, pero ikaw yung taong mag-iimbestiga. Of course, lilinisin mo ang pangalan mo o maglilinisan kayo ng pangalan. Scratch your back and I scratch yours, 'di ba? Pero ang hirap. And yun, bilang resulta ng gagawa nila, umabot na po sa punto na even their families, their relatives, even their own sons, which we call now the Nepo babies, is receiving so much bash. Which is, I think, the bashing is deserved kasi nga according to the law, if you are in politics, your relatives and your immediate family must live a modest life. Simpleng buhay. Kaya nga nasa batas na pag ikay naging isang opisyal ng gobyerno, kailangan mong bitawan lahat ng ari-arian mo or business mo at mga bagay na may interest, may personal interest ka sa labas sa ibang tao or sa mga kamag-anak mo na hindi mo immediate family, like pinsan, like malayong kamag-anak or kaibigan na sa tingin mo mapagkakatiwala mo para pagkalis mo ng posisyon, ibabalik sa'yo. Yung mga ganung bagay. Ganun dapat. Pero itong mga to, they even have their sons, their daughters, even yung mga malalapit nilang kamag-anak, contractors themselves. Kaya nga napapako lang sa ilang tao ang flood control projects na substandard na nga, isang tao lang isang kumpanya o isang pamilya lang ang nakikinabang, which is nakita naman natin if we saw the video of the Vizcayas na naging isang showroom na ng mga luxury cars ang isang part ng bahay nila dahil lang sa pangungurakot. Nonetheless, kasi it's hard to believe, around 2016 ka lang naging contractor ng gobyerno ng Pilipinas, but then yumaman ka. Which is one thing din, walang politikong yumayaman. Actually, nasa batas na dapat nga maging simple ang buhay mo. Lahat ng asset mo na pwede kang kumita ng sobra-sobra, kailangan mong isuko. Once na yung politiko ay yumayaman, habang ikaw ay pasadlak ng pasadlak, that means that's not worth of your vote. Kasi bakit? Hindi dapat sila yumayaman. Walang dapat yumayaman pag ikaw'y politiko. Lalong-lalo na pag yumaman yan, malamang may pananamantala yung nangyayari. And going back to the Nepo babies, yun nga, nag-reflect sila, yun, nababash din sila. And I think lang din, one thing din sa mga nagbabash, I think kung gaano man, and I think din na mas kung gaano nyo man binabash yung mga Nepo babies, yung mga taong, mga anak ng mga congressman, contractors na ito, mas usugin natin yung mga magulang nila o yung mga dahilan kung bakit sila nakakabuhay ng ganun. Kasi why? Dito na naman babagsak yung kasabihang pinanganak kang mahirap kasi di mo kasalanan yun. Pero kung nanatili kang
mahirap, kasalanan mo na yan. Which is the same thing. Hindi nila kasalanang binubuhay sila ng corruption. Or hindi nila kasalanan na nabuhay sila sa corruption. Pero kasalanan na nila kung pati sila magiging corruption din. Which is, kailangan natin, yun ang dapat na ma-call out. Hindi lang basta ma-call out na ang iyabang lang nila, which is turuan din natin sila na dapat magbago ka or maging party ka. Huwag ka na tumulad sa tatay mo, sa nanay mo, sa lolo mo, sa tatay mo, o sino ba man, na maging modest living din sila kung gusto nilang manatili sa politika. And huwag sila mag-feeling celebrity kasi in the end of the day, they are a family of public servants. Public servants need to be living modestly and simply in their lives. So, yun lang. And mas call out natin yung mga magulang nila kasi yung mga ginagawa ng mga anak nila, yun yung resulta ng pangungurakot nila. Iparamdam natin sa kanila na kaya nababash yung mga anak nila kasi binuhay nila sa maruming paraan. And dumating, at yun nga, umabot sa ganung point, lahat ng pambabash na at pagkikriticize sa mga taong ito. Now, what shall we do? Alam na natin na nangurakot sila, naglilinis-linisan sila sa harapan ng Kongreso, inaayos nila yung ini-scratch nila yung box ng isa't isa. What shall we do? Siyempre, una, call them out right now. Don't support their means. I-bash nyo sila as much as you want. Basta, wag nyo lang pong hahayaang mapunta kayo sa point na makakasuhan kayo ng libel o makakasuhan kayo ng paninirang puri. But then, at the same time, remember this during the time that they will step down of office. Kasi malamang, kakandidata ulit yung mga yan. And you have the power to make them leave. Which is yun yung pinaka-importante nating kapangyarihan. Kung nararanasan mo ang paghihirap na ito, at ikaw at nakikita mo kung ano yung mga pinagagawa ng mga politiko mo, then vote in the next election against them. Kahit isang taong hindi nyo pa kabisado o hindi nyo pa alam kung epektibo o hindi, vote for them. Kasi dahil dito, malilinis yung Kongreso sa mga taong corrupt. And I think one solution lang din is to remove the party list system. Kasi wala naman na talagang silbi ang party list ngayon. Ano ba ang alam yung silbi ng party list? Takbuhan ng concern, grievances. Diba? Wala. Ang role ng party list system is to represent the marginalized. Isipin nyo kung ano yung sino yung mga party list. Marginalized ba sila? Actually, meron nga ako alam na party list na tumakbo para daw sa mga gamers. Marginalized ba mga gamers? I like gaming, pero hindi naman ako marginalized. At maraming mga tao na like this, iniisip nila na gumawa lang ng grupo or party list para lang, even though overdue na bilang congressman, makapasok pa rin sa House of Representatives. How? Being the representative of the party list. Let's advocate for that. The end of the party list system na ginagawa lang shortcut ng mga tostong pumunta sa politika. Let's end this shortcut to politics. And even more so, let's actively protest against what they are doing. You don't need to step out of the open and do placards para lang yung sa mga para iwanan natin yung para sa mga aktivista. Shout out them whenever you hear the hearings, shout out them out if you hear the hearings.
shout them out if you are say hearing their comments in Facebook. So in every post, call them out, kasi eventually politics still is about plurality. Who is the most popular, or who is the ones who are trusted more by the Filipinos. So kung ikaw ay Pilipino at gusto mo ng pagbabago, call them out now. And remember what they are doing when the time that, again, we are facing the ballot, and remove them in the Congress by not voting for them. And I think we need also to have a change of mindset. Madali kasi tayo ma-shut up. Bigyan mo lang ng 5,000, bigyan mo lang ng pera, shut up na. Let's not be like that again. Wag na tayo magpauto, mga Pilipino. If they are doing this, they are doing this again, then let's not vote for them. Yun talaga yung solusyon dyan. Hindi solusyon na kung ano-ano man ang gawin sa kanila, don't vote for them. Yun ang pinaka-wise na decision sa lahat. Kasi kung hindi sila maboboto, hindi sila nasa posisyon, hindi nila magagamit ang posisyon nila to do slaughter again of our funds and our hopes and our dreams again. And maybe eventually we will find someone who is good enough to be more responsible servants of the Filipino people. So yun lang. I think it's enough for us to say, it's enough now to say the least, na it's time for change, and the change starts with you. If you want the government that supports you, not supports the nepo babies, not support the lives of few individuals, magsisimula ito sa'yo. Bumoto ka na maayos, iparinig mo sa kanila na hindi na sila magkakatiwalaan bilang mga servants. And eventually, let's stop the mindset of herd mentality, na porket maka-BBM lang yung tao, boboto mo na. Porket inalign lang yung tao kay BP Sara, kay Lenny, yun yung boboto mo. We are divided from the start. But now, let us be united. Ano o sino yung mga talagang gumagawa ng progress? O sino dyan yung nakaupo lang? Then, malalaman natin nalaman na lang natin ay humahakot na ng libo-libo, milyon-milyon, trilyon-trilyon, bilyon-bilyon. Let's tingnan natin kung ano yung sinasabi nila, how they will do it, when. Tignan natin yung may mga tao, may mga plano talaga. Kung ang sinasabi lang niya sa iyo ay bibigyan kita ng bahay, iawang kita sa hirap, ganyan. Puro generic, generalize, walang pinpoint na paraan, then don't vote for them, or don't believe on them anymore. And dapat alam din natin kung ano yung role nila. Role ng mga congressman natin na gumawa ng batas. Pero ano ginagawa nila? Gumagawa sila ng mga project. Humihingi sila ng budget, which is by law, hindi naman dapat talaga sila may budget. At kung ang mga congressman, mga mayor, mga governor, whatever, is sobrang yaman pa kumpara sa'yo, kumpara sa pinakamayaman sa paligid nyo, then question it. Kasi, again, walang politiko ang yumayaman ng legal or ng maayos. Kasi, inayos ang batas natin para mamuhay ng payak, mamuhay ng simple ang isang politiko, at wala siyang ibang gusto kundi maglingkod lamang sa bayan. Alam niyo ba na ang salary ng isang congressman ay mas mababa pa sa salary ng isang legit na manager sa isang malaking kumpanya? Or mas malaki pa ang OIC ng isang corporate na OIC. Mas mataas pa ang sahod ng corporate OIC kaysa doon. Pero bakit sila mayaman? Kasi hindi lang basta kasi yun ang pinagkakakitaan nila. Meron pang kakaibang
pinagkakakitaan. Kaya let's not support them, call them out, and when the time comes again na tayo ay bumoto, don't vote for them. Yun lang naman ang solusyon niyan lahat. Be active, be outspoken, and when the ballot again is here, cast your votes against them. Let's vote for people who at least have some integrity left. Wag na nating ilagay yung sarili natin sa posisyon na sasabihin lang naman natin eventually naman magbabago din yan. No. Once you tasted power, money, and influence, mahirap yung baguhin. Lalo na kung hindi mo ginagamit yung money, power, and influence sa tama. Actually, with money itself, hindi rin tama. Kasi wala naman talagang nayaman. Wala taong aangat ang mamumuhay being a public servant kasi muli, inayos ang batas natin para pilitin ang ating mga lingkod bayan para maging simpleng tao lamang. At walang ibang ginagawa kundi alamin kung ano yung kapakanan ng Pilipinas. So yun lang. Salamat sa oras po ninyo. And muli, sama-sama po ulit tayo sa mga susunod nating video. At ito po ulit ako, si Kiyon. At ito po, a Common Grounds. Kita-kita mo tayo sa susunod. Salamat.